So maging yung ating mga kaibigang mayayamang bansa, ang gusto nila po peaceful. Kaya nga po ang ina-assert nila yung desisyon ng arbitral tribunal. Kaya mali po yung mga propaganda ng mga minions ni Mau Diggs at ni Mau Diggs mismo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay yung ating Pangulong Bongbong Marcos na isa sa 100 most influential people ng Time Magazine. Bakit niya Mr. Maravillas? Kasi may magandang balita na naman po ngayon. Nakuha na po natin yung suporta ng G7 countries. Ito yung pinakang mayayaman sa issue ng West Philippine Sea. Kaya naintindihan natin mga kababayan kung bakit masyadong na-insecure si Mau Diggs. At daldal siya po ng daldal. Kasi mga kababayan, yung ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga hindi niya nagawa. Tama po? Napapahiya po yung dating Pangulong Digong at lalo na yung kanyang mga minions. Kaya ang ginagawa nila, sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi mapag-usapan yung kanyang mga napakagagandang mga ginagawa. Kaya tingnan ninyo, yung mga usapan, palagi na lang tungkol sa pulburon. Ganon kaliit ng mga pag-iisip nitong mga propagandista. Lahat recycled na mga issue na walang kakwenta-kwenta. Lahat personal attacks, baseless mga kababayan. Kasi nga, hindi man kaya ng kanilang patron yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kada beses, may ganitong mga napakagagandang mga developments, nanliliit yung kanilang pakiramdam. Naiinsulto po sila. Gets niya pa? Gets niya Mr. Maravillas? Ayan po. G7 Islam's China, Philippine government warns versus Beijing puppets. Nag-iingat po tayo sa mga hudas, yung mga makapili na ginagamit ng China para lasonin po ang isipan ng ating mga mamamayan at pag-ati-atiin po tayo. So sabi rito, galing itong Capri, Italy. Capri mo niya dyan, Mr. Maravillas, para yung mythical creature na paryente ng Tambaluslos. Capri. Ayusin mo niya, Mr. Maravillas, kasi parang Tambaluslos ang dating. Capri. Hindi Capri. Yan, lugar po doon sa Italy. So sabi rito, the group of 7 has called out China's continued militarization, coercive and intimidation activities dito po sa South China Sea. Sa pagsabing, itong expansive maritime claims anya ng Beijing dito sa strategic waterway, wala man anyang legal basis. Kita ninyo, lalo pong napapaya si Mau Diggs kasi mismong G7 countries, yung pinakang mayayaman na bansa, ang nagsasabi ang claim ng China walang base legal. Pero kay Mau Diggs mga kababayan, yung desisyon ng UNCLOS, gusto niyang itapon sa basurahan. So buti pa, yung mga foreign countries mga kababayan, nire-recognize yung ating pinanalunan. Pero yung presidente dati, hindi niya nire-recognize. Anong tawag mo doon? So sabi rito, in a joint statement, noong Friday, the world's leading industrialized nations, excluding China and Russia, siyempre, magkakampi din silang dalawa, said they were seriously concerned about the situation in the South China Sea
and expressed their strong opposition to any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion. Kaya po napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung pinakang magagaling na bansa dito, pinakang mayayaman, nakuha niya yung sympathy. Kung hindi magaling po yung ating Pangulo, makumbinsi mo ang mga taong yan. Di ba? That the most powerful countries, leaders of the world. Kaya BBM lang po ang sakalam. So sabi nila, we continue to oppose China's dangerous use of Coast Guard and maritime militia in the South China Sea anya, and its repeated obstruction of countries' high seas, freedom of navigation, and we express serious concern about the increasing use of dangerous maneuvers in water cannons against Philippine vessels in this regard. Lahat sila po kumukondina at sumusuporta dito sa atin. Ito yung babanggain po ng China pag ipinagpatuloy po nila ang kanilang illegal activities dito sa ating katubigan. The G7 is an informal bloc of industrialized democracies established in 1975, consisting of the United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom. Its foreign ministers held their annual meeting last week sa Italy po. So, doon yung meeting po ng mga European countries na to, G7 countries. Pero ang nasa isip nila, ito pong ating territory, itong katubigan, mga kababayan sa West Philippine Sea, kasi importante din ito sa kanila. Daanan ng kalakal po kasi. So sabi rito, the G7 also reiterated its support for the July 2016 arbitral ruling that invalidated Beijing's sweeping claims in the South China Sea. We reiterate anya that the award rendered by the arbitral tribunal on July 12, 2016 is a significant milestone, which is legally binding upon the parties to those proceedings and a useful basis for peacefully resolving disputes between the parties. So maging yung ating mga kaibigang mayayamang bansa, ang gusto nila po peaceful. Kaya nga po ang ina-assert nila yung desisyon ng arbitral tribunal. Kaya mali po yung mga propaganda ng mga minions ni Maudigs at ni Maudigs mismo na tayo ay gustong pumasok sa gira at gustong ipahamak ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa at ang ating mga mamamayang Filipino. Walang maniwala dyan, mga kababayan, kundi sila-sila lang. Ang buong mundo hindi naniniwala. Tayo hindi naniniwala kasi ang gusto natin peaceful. Walang intensyon po na makipag-away tayo. Pero tayo ay maninindigan para ipaglaban yung ating diretso legally and peacefully po. Di niya ito mga ginagawang balikatan at mga defense agreement. Defense nga po. In case of any eventualities na gagamit ng dahas yung China, tayo hindi po gagamit ng dahas. Sila yung aggressor. In case gagamit ng dahas ang mga Chinese, at least ready po tayo. May credible defense tayo with our allies. Ganon, mga kababayan. Hindi yung kinakaladkad natin ang ating bansa papuntang giyera. Hindi po. Defense. Defense treaty po ang ating pinapasok. Para hindi naman tayo po inaapi-api ni numan. Ganon ang intensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi ng G7 countries, in today's G meeting, we discussed the need for peace and stability across the Taiwan Strait, the South China Sea, and the Korean Peninsula, and our efforts to strengthen and reimagine relationships in the region, sabi po ni Blinken. In Manila on Saturday, national security officials said China's insistence on supposed agreements with the Philippines to defuse tension in the West Philippine Sea were intended to divide Filipinos and undermine government resolve in standing up
for the country's sovereign rights in its exclusive economic zone. Huwag po kayong naniniwala dito. Basta't isinabi ng kampo po ni Mao Diggs, huwag na ninyong paniwalaan kasi propaganda po siya ng China. So with that, nagpasalamat po yung ating DFA. Ito yung pinalabas nilang statement on the G7 Foreign Ministers Communique on addressing global challenges, fostering partnerships. So welcome niya yung statement ng G7 Foreign Ministers. The Philippines is firmly committed to UNCLOS and the binding arbitral award of 2016. Respect for international law, particularly for the recognized maritime entitlement of coastal states in the South China Sea and the freedom of navigation enjoyed by the international community is essential to ensuring global prosperity, peace, and stability. These are fundamental values that benefit not only the Indo-Pacific region but the wider community of nations. As such, we appreciate the G7's support in rejecting China's baseless and expansive claims and their call for China to cease its illegal activities, particularly its use of Coast Guard and maritime militia in the South China Sea. Di ba napakaganda? So sabi dyan, the Philippines shares the G7's vision of a stable and secure Indo-Pacific region and stands firm against any actions that undermine international security and stability. Nakita ninyo, may nabasa kayo doon na gustong makipag-away natin? Kahit yung G7 countries, walang intensyon makipag-gira. Diba? At tayo po, walang intensyon tayo makipag-gira. Kaya mali yung mga sinasabi nila na kinakaladkad natin yung Pangulo mismo, kinakaladkad tayo sa gira. That is for the security and stability. Malinaw, we want to see a South China Sea of peace, stability, and prosperity, and the cessation of interference, obstructions, and harassment of the Philippines' legal activities within our recognized maritime entitlements. The Philippines is keen to see an exclusive and economically dynamic Indo-Pacific that benefits the region's peoples. We welcome the G7 economic initiatives, particularly investments within the framework of the Partnership for Global Infrastructure and Investment, and recognition of the strategic importance of the Luzon Economic Corridor in driving exclusive and sustainable development. Madaling sabi mga kababayan, ang papalit po sa mga investments ng China rito, kasi yung ginagamit nilang pang-blackmail sa atin, yung flow na ng investments galing sa Amerika, galing sa Japan, and European countries. Yung mga pinakang mayayaman na mga bansa, dito sila mag-invest sa atin. Tutulungan tayong umasenso para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bagong Pilipinas. Tama pa? Yan ang sinasabi dito po. Finally, the Philippines takes note of the various global challenges identified by the G7 statement and underscores its readiness to positively contribute to the collective efforts of the international community to address them. Yan po mga kababayan ang napakagagandang mga developments ng balita, hindi yung mga intriga, mga paninira, walang tigil na chismis, marites nitong mga DDS vloggers. Ayun man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.